It's a gloomy afternoon, mga Mars and Pars. Saan si Marjorie? Wala si Marjorie dyan sa tindahan. Wala. Sky. Malamig yung panahon. Ang sarap humigop ng mainit na sabaw-sabaw ngayon ba. So naisipan ko gumawa ng bilo-bilo. Ayan, yung Asian store, nakalipat na sila dito sa kabila. Ay, mas malawak. Mas malawak siya. Moy! Ang laki pala dito. Mo, dingdong. Kunti lang yung display niya ngayon. Wala mang tao dito. Bukas na ba to? Saan man ang tao dito? Hello! Parang wala akong nakikita. Sira pa yung ano niya, yung frozen. Wala pa. Doon nakabili ako ng kamote. Ay, may kamote pala ako sa bahay. Ano yung kailangan pang ano? Pang bilo-bilo. Naman kailangan ko man to kagurin yung kamuting kahoy. Lagyan natin ng gabi yung ating bilo-bilo. Tapos itong saging. Hinog na ba to? Parang hilaw pa man to. Pwede na siguro to. 2 piraso. Matigas man, oy. Tigas talaga siya. Yung isa lang, kunti lang naman yung ating lulutuin. Tapos meron na talaga silang ano dito, malamig. Ay, masarap dito pag summertime. Wala mo siya masyadong display. Sayang yung puso ng saging, oh, pa-dead na. Masyadong display ngayon. Saan mo yung tindero dito? Kaya magtanong ako. Wala pa dito yung tindero. Tapos na ako. Hindi pa open yung kanyang freezer. Ayan o, empty pa. Andun daw siya sa kabila. Tinawagan na nung nag-aayos dito. So, yun lang yung aking binili. Pang bilo-bilo. Isang gabi, isang saging. Tapos may kamote man ako dun sa bahay. Ganyan lang good. Okay na to. Damihan lang ng sago. Hello! Saan ang tindero dito eh? Naglaag-laag pa. Nakauwi na kami. Dito na kami sa aming yard. At yung ating mixo. Mixo, carry your bag please. Joo, ja hän vaan toi pulisi ja löi minun noin päällä ja, Okay. ja mulisi minun ja hän oli vaan toi Yo, odota. Ito, may kaaway daw to sa daycare. Pero hindi siya ang nag-umpisa. Sinimulan daw ng kanyang classmate. Ano ba yun? Sinumbag daw siya? He kick you or he punch you? Ha? Noi vaan punch me with noiden päällä ja mulisi minua ja raapasi minua. Okay. Ja noi voittiin mennä kelletä ja mä menin maahan. Oh yeah, ja sitten you kick back. Mä vaan toi läikkisin, mä kuolin oikein dingoon. Niin mä seisoin yhtään. Nagipag-away daw si Terix. Kay si Terix daw kay King of the Dinosaur man daw. So lumaban daw si Terix. Sinuntok daw siya tapos ano daw, sinipa na daw yung isang bata. Joton on ollut toi
Spinosaurus, niin sitä vaan toi voitti minun, niin olet nähnyt iPadin, niin Spino voitti Oh, T-Rexin. okei. Niin ei T-Rex vaan toi otti toi Spinoa kiinni ja toi ei kerkenyt laita sen maahan kovaa. Niin Spinosaurus pyölitti se. Se sai alaspäin ja sitten vaan But it's just a game. It's not serious. Ei ole vaan näin, niin se minun iPadin. Ano lang daw, laro kay. Ei se ole. Pagsundo ko, sabi ng caretaker, mas ano daw Se siya, on oikein. ah, Se on oikein. Na- Eikä leikki. nasuntok. Pero tinanong ko siya, bakit ka nagkipagsuntukan? Naglaro-laro daw sila and then yung isang bata, sinuntok siya, sinipa din daw niya. Sinipa din daw niya. Who won? Who won the fight? Kaikki. Kaiki. Joo, Everybody. Joo, Otto ja Elio ja Eeli toi voitti, niin Elio oli tiimejä ja mulla ei ollut tiimiä. Oh, you don't have teammate. Joo, So you are alone. niin dinosauruilla oli tiimejä ja kaikki lihassyöviä. Oh my god. Noilla So oli the dinosaur is very, very, very full. joo, kaikilla lihansyövä niin täynnä, tuolla on näin paljon dinosauruja. Näin paljon. Ja näin paljon. Dami mong ano, daldal. Akala ko naman seryosong suntukan. Nagpag-away ba? Kasi yun nga, sabi ng teacher, nasuntok daw siya. Then, nasa loob kami ng sasakyan, tinanong ko, bakit ka nagipagsuntukan? Ayun, wininto niya na. Naglalaro-laro lang daw sila. At ayun ang nangyari. Oo, okay. Turn on the light. May nakuha akong juice doon kanina sa work. Ayan o, unopen pa siya. At meron akong ano dito, sweets para kay Mixo. Si ano pala, si Ellen at si Rosalie on the way na dito. Tuloy yung kanilang gala dito sa bahay. Sabi ko, wala naman kaming gagawin. Hindi, punta ka dito. Ay, 4 Hidelmia. 4 season pala itong nakuha ko. Ayan, meron namang pagkain dyan. Gusto nila kumain. May tuyo pa. At yung bahay ay nangangamoy tuyo pa. Sana mawala na to. Patay talaga ako nito kay Pars. Pagdating niya sa Friday at nangangamoy pa yung bahay dito ng tuyo. Gutom na ako pero ayoko muna kumain. Kahit yung dito ba, oh grabe ang tagal mawala. Kailangan mo talaga magluto ng magluto para mawala yung amoy. Sana mawala ngayon pag nagluto ako ng bilo-bilo natin. Ayan, nila ako ng coconut cream, biscuit, ang ating saging. Bumili din pala ako nito. Kaya gusto to ni Mixo. Yung sampalok ba na may sugar. At, ayan. Yan lang yung ating gagawin. Yes? Ha? Why did you take it from there? Ay, Australia. Joo, täällä oli vaan kahvi, mä otin kahvi ja... Okay. So, mama need to buy. Joo, otit sä sen mukaan? Yo, Missä? yung kanyang candy dun sa Missä se on? baker. It's in your bag. It's still in the bag. So, ito lang muna yung ating lulutuin. Ang dami nitong muffin kanina dun sa work. Kaya, ayan, nag-uwi ako eh. May naisipan ko pupunta pala si Ellen at si Rosalie. Ayan. Ang gusto nila magkape-kape. Kaya lang, yan lang ang aking kinuha. Ito lang ang aking kinuha. Kaya nahiya man din ako magkuha ng madami. Hoy! T-Rex, come here na. Yung T-Rex natin. Ano ba yung una? Ito Gabi at
yung saging, and kamote. Ito. Nakaluto na ako. Yung bilo-bilo namin. Tapos na ako magluto. Ang bilis lang. Kulang kasi sa sahog. Hindi kumpleto talaga kay yung Asian. Nahilo din ako kanina. Doon kakaikot dahil kay hindi pa familiar masyado yung shelves ba. So, si Maring Queenie kanina nag-shelf store doon sa Asian. Ipakainin natin tong mga to. Tingnan mo nga, oh. Ito, initin natin to. Lagyan ng rice. O sige. May rice ha? Merong rice dyan. Sige, akin. Bukit kaya itong manok. Nag-fried ako kahapon ng manok. Si Mixo, ang kinain lang, balat. Cute. Tingnan mo. Hala. Oh my goodness. Pwede na yan. Ganyan lang ang balat lang kasi crispy daw. Si Robin natin. Baka si Ruby, andyan na. Ang maliit na bata. Ang cute-cute. Ang cute-cute. Si ano, si Bear. Si Bear, yun o Sumala. Palakarin mo, palakarin mo. Sige lang yan. Ay, namiss ka niya. Namiss niya yung mga titang maiingay. Ano nang-miss niyo ako doon? Ayaw maglakad. Who's that? Taga mo daw kasi hindi nagpakita eh. Tahimik si tita, no? Tahimik. Tumatawa eh. Ano, kagkit mo lang. Kainin ko na tong dalawa. Yung ulam namin is of course, dahil madaming ulam sa Maring Queenie sa rep, itirahin natin yan para hindi na magluto-luto. Naka-box na pala to ang aming lumi. Ayan na oh. Uy, ano na, may box? Uy. Ay, yung kay Mixo ininit ko kasi lumamig. Oo nga, ito nga malamig rin to. Eh, kasi yung rice dahil nilagay ko. Naka-bounce na ang lumi. Dalagang gamay. Ayan no, tapos ang bilis na maglakad nito. Ay, gusto niya na maglakad. Ayan. Diyos ko, may hahabulin na ang nanay. Oh. Ararararararara. Pa! Ito yung kay Mixo na ito ha. Oh, careful. Where you go? Kay Luca siya. Dalagang gamay na. Dalagang gamay. Eh, bagay sa kanya yung buhok niya. Oh, kapag mo. So cute. Yung buhok niya, hindi na nagiging ano. Nagiging, Iba na siya. diba? Oh, nagda-dark na oh. Oo. Pero naghalo pa din. Dahil Oo. saka yung ano, blonde. Dalagang gamay. Ganyan yung gusto kong ano ng kulay ng buhok eh. Ganyan oh. Oh. Paglipat. Si Luca oh. Doon, nag-enjoy yan. Umuwi na ang mga girls. So, dahil umuwi na sila, mag-gym kami ni Mixo at may nakuha akong mystery grocery bag. Hala pa, parang umuulan na. Umuulan na. It's raining. Mixo! Uy! Ang ingay ng batang to. Ay, maulan nga. Last day, umuulan ang snow. Ngayon naman, umuulan ng tubig. Uy, mas ma-feel mo talaga yung lamig mo basta yung surrounding ay wet kumpara sa dry. Asan? Mikael! Kung nakikita tong batang to. Unahin ko muna yung gym. 30 minutes lang naman ako doon at bago kami umuwi ni Mixo, pick up namin yung mystery grocery bag. Mystery grocery bag. Gusto ni Mixo pumasok dun sa loob ng co-market. Pagbigyan natin yung ating Mixo. Doon na kami galing sa gym. 35 minutes lang ako kay abs and core workout lang naman ako. At ito, si Mixo excited oh. Abo. Kuha ikaw ng mystery grocery bag na. Ha? What's in there? Ha? Okay. Go inside. Hanapin ko yung aking code kaya baka hanapan ako. Minsan kasi hinahanapan ako dito eh. Ayan. May ulatos kasi. Yeah. Peso nen.
oh. Ang mata, oh. Ang cute nito, oh. Ay, ang cute. It's chocolate. Hindi na kasi to makain ng chocolate. Halloween chocolate. Ang cute lang. Mga ganyan sila, oh. Halloween chocolate. Halloween chocolate. Ayan, oh. This is my Halloween. No. Come here. Kay may ano. Customer. Yo, ko ta ulat ka sa sulit. Ano ta? Ha? What's it? Oh, it's candy. What kind? Yan naman. Ito. Pali mix up. Hey pa. Hey, pa. I'm Yan yung ating grocery. Ano ba ang laman nito, Mixo? Parang saktong-sakto. May food ka na bukas, Mixo. Okay. Let's go home na and let's see our mystery grocery bag. Come. Kay time is already 8:45 na. Andito ka pa sa labas. 9 o'clock ko naman to siya pinapatulog. Tama lang. Pagdating namin sa bahay, hugas, toothbrush, and then palit ng damit. Ay. Okay. Kumusta na yung ating bilo-bilo dito? Naglapot na ba? Kanina kasi nung kinakain namin, hindi pa masyadong malapot. Kay, bago pa ba? Ayan, naglapot na. Ito yung gusto ko. Kanina kay sobrang matamlaw pa. Matamlaw ba? Ano ba yung sabi ko? Ito yung maganda ngayon. Oh. Nice. Kay, medyo nag-thick na yung sabaw. So, ito yung ating grocery bag for today. Oh. Tamang-tama. Gusto to ni Pars. Wow. Ito. Ayan, siskon makarala. May food na kami ni Mixo tomorrow. Yan ako magluluto. And then ito, ano din siya? Soup. Pero ito, gusto namin to ni Mixo. Ito naman ay vegetable soup. At meron pang natira. Ano to? Pang ano man to? Pang tinapay. Yung ganyan siya ba, oh? Yung parang meatloaf sa atin. Yan siya. Yes? Nita. Nita niya ano yung Ellen? Han åt detta kajsin. Det kasi na etsu. Ayan, ito ang mamahal kaya ng mga to. Ha? Biscuit. Omena. Okay. Ayan, ito. Ito pa lang, mahal na to siya. Parang isang ganito lang binayaran ko, 4 euro. Mahalin kasi to eh, kaya medyo may kamahalan yung mystery grocery bag kahit ganito siya. Kahit ito, may kamahalan talaga. Mamahaling meat yung nakuha ni Maring Queenie ngayon. Not bad. Kahit ganyan-ganyan lang siya, okay na ako dito. Kaya kung bibilhin mo yan isa-isa. Anong meat ba to? Basahin ko nga anong meat to. Gelatin. Gelatin ha? May gelatin. Wala man nakalagay. Isbencot. Anong yung isbencot? Na. Talaga akong naintindihan sa isbencot na yan. Tanungin ko si Pars pag uwi niya ano to. Lagay ko to siya sa freezer. At ito, healthy bread. Ayan. Ay, gusto pala ng mixo natin apple. Bumili si Rosalie ng apple. Nung papunta kasi siya dito, nagtanong siya kung ano yung pwede niyang dalhin. Sabi ko, may pagkain naman sa bahay. Ano lang, prutas ng dalawa kay wala ng prutas. So, nahulog to ba? May medyo lata-lata. Kainin natin ng apple and mixo. Kung gusto niya daw ng apple. Ang laki naman itong apple na bili ni Rosalie.
Balot-balot is real. Ito, ayuda kay Lani. Nagmakaawa ang Ladi na ayuda daw. Lagay ko na lang sa plastic kay naubos na yung tupperware ko. Ayan. Kahit kulang yung sahog, naging bilo-bilo pa din siya. Minsan gusto ko lang yung ginataan at glutinous rice. Ganyan lang. Ngayon kasi naisipan ko, kainin ko nga yung ibang girls. Ayan, si Rosalie at si Ruby lang nakapunta. Ay, butas. Ayan. Okay na to kay Lani. Ay, nakaligo na din. Naka-half bath na din. Ayan, nakaligo na. Hug na, mama. Are you coming with me? I still have laundry there. Good night. Good night. I love you. I love you too. Kiss mama. More. More. Mwah. Good night na to Mars and Pars. Good night. Good night. Pinatay ba naman yung ating camera? Kasi nga daw, good night na. May laundry pa pala si Maring Queenie. Yung bedsheet to kahapon. Kailangan ko to. Ay, isampay para hindi mangamoy. Ayan. Uy. Dito ko lang to isampay sa mga pinto namin. Isabit ko kay wala na akong oras punta dun sa baba at magpa-reserve ng oras. Ayan. Ano lang naman to? Dalawa, tatlo. Isang malaki kay yung ano pala nito. Yung isang beddings pa ba? Tinapon ko na andyan pa. Oh, andyan sa floor. Ayan. Kaya natin to, Mars. Ayan. Ang bango. Fresh from the washing machine. At yung mga bed at yung mga pillows cover pumasok na dito sa loob ng bedsheet. Yun ba yun? Ay. Problema sa maliliit. Ay. Okay. Yan, hindi po yan siya maalikabok kaya pinupunasan namin yan. Yan, ganyan lang. Magdadry na to siya. Nga, 2 araw. Kaya, makikita nyo to dito ng ilang araw. Pag nagbablog si Maring Queenie. Ayan. So, ganyan lang. Parang may napasok pa dito ah. Meron pa nga. May nakapasok. Isa. Huli. Ito, pwede ko na to ilagay dito sa ano namin, shower room. Isabit ko sa hanger. Ito lang okay, hindi magkasya dun. Ito lang. Ayan. Gusto ko yung amoy. Mabango siya. The next day. Good morning from us. Nag-good morning si Maring Queenie. Kaya hindi man nag-good night kagabi. Ay, kay Faguda. Tulog ako ng maaga. Tulog si Nixon ng 9:30. Ako, tulog din ako 10. Pagkatulog niya, nagligpit lang ako dun sa kusina. And then, naghilamos, nag-take a bath, at nag-asikaso, ha? Ayan. Hindi na ako kagabi. Yung late na tulog ba? Mula nung kami lang dalawa ni Mixo. Pagtulog na si Mixo, mga 30 minutes. Pumupunta na rin ako sa bed. Kaya gusto ko na din matulog. Para sakto yung tulog ko ba. Maka 8 hours man lang or 7.5 hours. At hindi mapagod. At least, pag kumpleto yung tulog natin, nagana tayong magtrabaho. Ito ngayon ay doon ako sa aking customer. Off ko sa hotel.
Pero, doon tayo mag-work sa customer. Check ko lang kung andito yung aking mga kagamitan. Ayan, hindi ko naman to tinanggalan ng kung ano-ano. Just to make sure lang. Kaya wala nang natirang gamit dun sa loob ng bahay. Hindi ko na binababa. Oh, Where was it? the back. Tagal namin itong hinahanap. Andyan lang pala sa likod. Okay, let's go na kay Mama will be late. 9 o'clock kasi yung schedule ko dun eh. Why? Come here na. Hindi ka pa late. Kaya yung labasan nila during morning time, mga 9 to 10 o'clock. Pero minsan yung iba nakalabas na. Pero yung group nila mixo, andun pa sa loob. Meron yung one time na hinatid ko siya ng 9:30. May ginagawa pa sila sa loob. Pero yung ibang mga bata, nakalabas na. Okay. Lamig. Autumn ulit. Kaya wala na naman si Snow. Autumn ulit. Pag bumalik si Snow, winter ulit. Ayan. Tahimik dito. Wala pang lumabas na mga bata. Ayan, may excited. Itong maliit na to. Nag-iyak-iyak siya kay ayaw niya pumasok sa daycare. Sabi ko sa kanya, wala akong choice kay straight yung aking work ba. Kung meron man akong day off sa hotel, tinatrabaho ko sa aking customer. So ito ngayon, kailangan niyang ipasok dito sa daycare. Naawa man ako sa kanya pero no choice man tayo. Kailangan man kumayod. Okay, go inside. Ayan. Easy lang hanapin yung bahay. Dahil straight lang galing dun sa highway. So medyo malaki-laki siya. Ilang oras ko kaya to lilinisin. Okay, ano yung una kong dalhin? Yung vacuum. Maya na yung bag ito. Ito lang muna yung aking dadalhin. Later na yan. Ito kailangan talaga yan siya. Isang kamay. Tapos yung ating yan. Yung ating likuran, inaayos ko to. Kaya lang pag nag-drive na ako, wala na magsihulog man sila. Uy. Ito siya. Double purpose ko to. Pwede ko siyang gamitin doon sa kabila at yan. Pwede ko siya exchange. Kailangan dalawang kamay, Mars. Para hindi na ako mag-ano ba, bit-bit pa ng isang stick. Pero yung, actually, yung isang stick niya ay andyan lang sa sasakyan dun sa paahan ni Mixo. Ayan. Okay. Work muna tayo. Yung pinarkingan ko kanina, maling bahay pala yun. Buti na lang, hindi pa ako nagdurbil. 27 yung dapat puntahan ko. Nagdurbil ako dun sa 23. Excited lang si Maring Queenie linis. Hindi pa po ako tapos. Ano lang si Maring Queenie. Kakain lang ako. Uwi ako ng bahay. Kailangan ko umuwi doon dahil yung papalinisan niya, kailangan ko yung binili ko kahapon ba para sa toilet. Andun pala sa aking work bag. Hindi ko mandala yung aking work bag. So, uwi ako ng bahay. Malapit lang naman yung biyahe dito papunta sa bahay. 8 minutes. At kakain na din. Tapos back to work na naman si Maring Queenie. Malaking bahay siya. Ang natapos ko pa lang naman ay yung living room at kusina. Yun pa lang mga Mars. 3 hours ko nang tinarbaho yun. Dahil super duper alam nyo na. Nag-iisa lang yung may-ari doon. Alone, lalaki. 80 years old. Nakakaawa mga Mars. Alam nyo, hindi ako pumasok doon sa trabaho na ang alagaan ko ay mga matatanda. Yung trabaho nila Rosalie at yung mga ibang Pilipina dito, yung pagiging practical nurse. Hindi ko siya pinasok dahil parang ang sakit sa puso ko na makita yung matatanda na iniwan doon. Mas malala pala dito mga Mars sa
pinupuntahan kong mga bahay na nililinisan kay sila lang mag-asawa. Yung last time mag-asawa puro matatanda, tapos ngayon naman 80 years old na lolo, siya lang mag-isa dyan sa bahay nila. As in, naiisip ako kanina, naglilinis ako, parang gusto kong maiyak. Ewan, naawa ko kasi siya lang mag-isa, tapos ang laki ng bahay. Sabi niya, nung andyan pa daw yung mga anak niya, parang ang sikip-sikip daw ng bahay kay meron siyang 3 anak, tapos may mga bata. Hindi niya ma-feel yung bahay na malaki. At ngayon na siya lang mag-isa, parang ang laki daw ng bahay. Meron pa siyang asawa, kaya lang wala dyan. Andun daw sa Helsinki, parang matanda na din ba, pinasok na dun sa, alam yung lagayan talaga ng matatanda dun sa Helsinki. Tapos may anak siyang isa dito sa Kotka, minsan lang din daw napupunta dyan. Tapos yung 2 niyang anak andun sa Helsinki. Naano ko kanina kasi grabe, siya lang mag-isa dun sa bahay na yun, nakakaawa. At malusog na malusog siya, mga Mars, 80 years old. Ang daldal nga eh, siguro namimiss niya yung may kausap dun sa loob ng bahay niya. Sa isip ko, ay nako, hindi ako matapos-tapos dito maglinis kay ang daldal niya. Kahit nagbabacuum ako, nagkikipag-usap siya. Wala na akong naririnig, kailangan ko patayin kay parang hindi naman appropriate na salita siya ng salita dyan, tapos hindi ko naman sinasagot. Sabi, so ayun, kailangan ko patayin yung vacuum ko. Ayan, uwi na ako ng bahay, tapos balik tayo dyan mamaya. 30 minutes lang sabi ko sa kanya. Lunch muna tayo. Buti na lang talaga kahapon merong nakuhang mystery grocery bag. Ayan, yan yung aking lunch today, yung sabaw. Bilisang kain lang tayo nito. Okay, balik din ako dun, kain lang. Okay, ano din ako, kailangan ko matapos yung work ko doon bago ko magkapin si Mixo. Nasa isip ko pa naman kanina, ay maaga akong makauwi ngayon, may time ako mag-dumpster. So na-realize ko pagpasok ko kanina, hindi pala basta-basta yung aking lilinisan na, alam mo yung ang gagawin ko lang ay mag-vacuum at mag-mop. Hindi pala, bakbakan pala talaga yung trabaho ko doon. So ito, kain muna tayo. Gusto ko lang mag-light food. Buti at meron kaming soup ni Mixo. Na kung mag-heavy ako, ay naku, ang bigat sa tiyan at baka gusto kong maghilata dyan. Hanap yung aking customer, asa na yung naglilinis dito, natulog na yata. Dito na ako sa ating customer. Work na naman. Kalimutan ko bitbitin yung aking tubig kanina. So, nagkuha ako ng more basahan dun sa bahay din. Meron pa naman ako natira. Kaya lang, parang kukulangin ako ulit. Hindi pa tapos yung kwarto ba. Okay, work na tayo ulit. Few moments later. Ay, what a busy day sa inyong Maring Queenie. Ngayon pala ako nakalabas doon sa customer natin. Time check natin ay 4:10 na ng hapon. Yung ini-imagine ko kanina umaga, makapunta ng dumpster. Imagination ko lang pala kay ano oras na ako nakalabas doon sa customer natin. So, better luck next time. Akala ko talaga kanina umaga, mga 12:00, 1:00, tapos na ako doon sa customer natin. Sus, hindi pala, kay buong bahay man yung pinalinisan. Tapos, hindi pa ako tapos mga Mars in Pars. Babalik pa ako doon sa Sunday. Dahil yun lang yung aking free time. Tapos, next week, whole weekdays akong naka-work. So, sabi ko sa kanya, yun lang yung time na makapunta ako. Na-shock pa siya kasi sinabi ko Sunday. Usually naman, pag Saturday, Sunday, close ang mga cleaning business niya na. Gaya nito ba, house cleaning at double pay yon. Sabi ko sa kanya, yung bayad, hindi mo kailangan doblehin. Normal price pa din yung aking i-offer sa'yo eh. Wala lang talaga akong time na pumunta sa kanya next
week na Monday to Friday ba, kaya no choice ako Sunday, pagtatrabuan ko yung Sunday sa kanya. Hindi ko natapos yung sauna at shower room dahil kailangan ko na pick upin yung ating mixo. Nagbilis-bilisan na si Maring Queenie doon kanina. Pagtingin ko sa oras, hala, alas 3 na, hindi pa ako tapos doon sa 2 kwarto. Kailangan ko pa vacuumin at imap. So dito na ako sa daycare ni Mixo. Susunduin na natin ang ating Mixo kay mapagalitan na naman tayo bakit late ang nanay. We are home! Kauwi na kami ni Mixo. Diretso ko labhan yung ating mga nagamit na basahan. Para hindi na matambay dahil mangamoy to pag hindi ko labhan ngayon. So, ayun na, nailagay ko na doon. What a long day! Natapos din ang araw na to. At bukas ay work na naman si Maring Queenie sa hotel. Buti na lang talaga nakapag ligpit ako dito sa kusina kahapon. Yung trabaho pala ng customer natin today ay dating physiotherapy dito sa malaking hospital namin. So, nung malapit na ako matapos, mag-offer sana siya sa akin ng coffee or tea. Tinanong niya ako, gusto ko ba daw mag-coffee or tea? Baka daw nauuhaw ako or gusto ko yung ano ba, yung pang-refresh daw. So, sabi ko, hindi ako pwedeng uminom ng kape or tea kasi mataas yung acid ko nowadays. At pag uminom ako ng coffee, yung biglang sumasakit yung sikmura ko at yung pakiramdam ko na nasusuka ba. So, ang tagal na may nagchismis doon dahil dyan sa yung nararamdaman ko ba. At na-advise niya din sa akin kay nararanasan niya din daw yung ganon, yung mataas na daw yung acid tapos yung sobrang sakit na dito. So, ayun, napagkwentuhan namin at nabigyan niya ako ng advice. Unang-unang advice niya sa akin na alam mo, isang makakatulong dyan sa taas ng acid natin. Kahit wala tayong kinakain, bigla na lang tumataas yung acid natin. Isang rason kung bakit tumataas yung acid natin ay yung ating paghiga na flat. Kahit wala daw tayong kinakain, tumataas yung acid natin. So, siya din daw ay nakaranas na ganon. So, nowadays, ay yung kanyang bed, yung na-i-incline na bed, balang machine good na pwede mong itaas yung sa may uluhan, o di kaya i-flat mo, o di kaya half lang. So, pinakita niya sa akin, although nakita ko na yung nagbabacuum ako doon na, iba pala yung bed niya. So, in-explain niya sa akin na, once daw nakahiga tayo, yun nga, tumataas yung ating acid. So, yun ang binili niya na bed na naka-incline, yung nakataas. At after niya daw, nung nabili na bed, nakatulong daw sa kanya, hindi daw tumataas na yung kanyang acid. So, normal daw yan sa ating mga tao na nagkakaroon ng acid. Pero sabi ko sa kanya, I think yung acid ko sobrang taas na talaga kasi sumasakit na yung likod ko na feeling ko may bato na akong dinadala pero dumaan ako sa mga check-up, wala mang nangyari. So, sabi niya, pag-isipan mo na kung ano yung dapat mong kainin kay isa din yan sa rason yung nag-acid tayo sa mga kinakain natin. Tama yung ano mo na umiwas ka sa kape or sa tea or soda. Tapos, ngayon, tignan mo kung ano yung pagkain na hindi nati-trigger sa tiyan mo, yun yung kainin mo. Alam niya pala talaga kasi sa hospital siya nagtrabaho. So, naniwala naman ako sa kanya. At ayun nga, pinakita niya pa sa akin yung mga gamot daw na pwede kong bilhin na hindi kailangan reseta ng doktor. Kay last time, pag bumabiyahe siya, yung nagtatravel sila magbarkada, kay umiinom ng alcohol, tapos yung mga masasarap na pagkain, yung mga prito-prito, yun man yung mga nakaka-trigger sa atin. So, ayun, pinakita niya sa akin yung mga gamot na pwede ko daw bilhin. Pinicturan ko nga na pwede kong puntahan sa pharmacist na andun lang sa counter na shelves ba, hindi na kailangan ng reseta. Kaya yung mga ininom ko,
binigyan man ako ng resita nun, pero yung pinakita niya sa akin ay andun lang sa pharmacy na hindi ko kailangan maghingi ng reseta sa doktor. So, nakakatuwa talaga yung customer na yun. Sa lahat po ng customer ko, siya yung pinaka-cool. Alam mo yung jolly, tapos napaka-palatawan niya kanina, nagbibiro pa nga siya eh. Tapos, pinapakita niya pa yung kanyang mga anak, and then yung mga pinupuntahan niya. Meron daw silang summer cabin, ganyan. Pag wala daw siyang magawa doon sa bahay niya, bumabiyahe siya doon ng ilang oras, siya lang daw mag-isa, minsan yung mga kaibigan niya. So, nakakatuwa siya. At, nagsabi pala siya kung i-offeran namin siya ng magandang deal, na maka-discount siya, yung maglinis ako doon sa kanya, kukunin niya kami na maglilinis doon sa bahay niya tuwing maybe once or twice a month. Basta, kung ano daw yung i-offer namin sa kanya, kung magugustuhan niya, ay kukunin niya. So, it's a good, customer. Sabi ko, wow, sige, pag-isipan ko kung ano yung i-offer ko sa'yo. Kakausapin ko yung husband ko about this. Gagawa kami ng, ano ba tawag din sa English? Palvilocubos kasi sa Finnish, mga Mars, nakalimutan ko. Basta yung, parang business agreement, ganun. Yung nakalagay doon, ano yung gagawin, tapos magkano yung babayaran mo, ano yung naka-include na work. So, parang agreement ba? Palvilocubos sa Finnish. So, ayun lang, what a day sa inyong Marine Queenie na. Nag-enjoy naman ako kahit pagod ako kay 7 hours ako nag-work doon, pero hindi ako na-stress kay ako lang mag-isa, na enjoy ko yung paglilinis ko kay kinakausap niya ako ba, so hindi ako na-bored. At the same time, pahinto-hinto, kay kipag-chismisan man siya. Kasali yun sa bayad. Uy, kay, hindi man pwede i-minus yung 30 minutes na chismis namin doon. So, kasali yun sa bayad niya. Wala naman siyang problema. Natutuwa naman siya na may kausap daw siya doon sa loob ng bahay. Kay minsan, siya lang mag-isa talaga lagi eh. Once a blue moon lang daw dalaw yung kanyang anak na lalaki. So ito, yan ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po, sana good night po sa inyong lahat.